3 buwan nang nakalipas ng maghamon si Vice President Sara Duterte na magpa-drug test ang lahat ng mga kongresista at kakandidato para sa 2025 midterm elections. Pero sino-sino na ba ang mga kumasa sa hamon ng bise? Alamin sa report ni Jason Rubrico. Let us make this an election issue. Dapat lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Ngayon na, ayun na, magpa-drug test tayong lahat. Yan ang hamon ni Vice President Sara Duterte 3 buwan na ang nakalilipas sa mga kongresista at mga kumakandidato ngayong halalan. Higit 1 buwan matapos yan ay hinamon naman ng bise ang mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa Senado at sa lahat ng ahensya ng gobyerno na sumailalim din sa drug test. Pero sino-sino na ba ang kumasa sa hamon ng pangalawang Pangulo? Kabilang sa mga nagpa-drug test ay ang kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Nagpa-drug test din ang makakalaban ni Congressman Pulong sa eleksyon bilang representante ng unang distrito ng Davao, si PBA Party List Representative Margarita Migs Nograles. Nagnegatibo ang resulta ng hair follicle drug test ng dalawa. Sumailalim din sa hair follicle drug test ang nominees ng Epanao Sambayanan Party List. Kabilang sa mga nagpa-drug test ay sina Attorney Marlon Busantog, dating Presidential Communications Undersecretary Dr. Lorraine Badoy at dating kadre na si Jeffrey K. Eric Celis. Kumasa rin sa hamon si Las Piñas Congressional Aspirant Barry Tayam at nagnegatibo rin ang resulta. Ilang buwan na lang ay eleksyon na. Muli na naman tayong pipili ng mga uupo sa mga posisyon sa gobyerno. Pero sino pa kaya ang mga matatapang na sasailalim sa drug test at papatunayan sa taong bayan na sila ay karapat-dapat na pagkatiwalaan? Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.